Prayers for Anthony Davis, hindi magandang senyales ito para kay AD. Hinamon ng suntukan si D'Lo mga idol. Ito lang pala yung kailangan ng Dallas Mavericks. Dallas Mavericks versus the reigning Eastern Conference champion mga idol, Indiana Pacers. Showtime kaagad si Cooper Flagg sa opening quarter. Parehong maraming injured both teams. Wala ang apat sa core ng Pacers habang wala naman si Kyrie Irving, Daniel Gafford at Derek Lively. Para yan sa Dallas Mavericks. Ito pa ang bad news mga idol para sa home team. Under 5 minutes remaining, na-injury si Anthony Davis. Hinahawakan ni AD ang kanyang Achilles at mukhang seryosong injury na naman ito para kay AD. Lately, naging injury prone nga itong 2020 NBA champ kaya marami ang na-miss niyang games last season. Hirap na tumayo si AD mga idol at bigyang load yung kanyang left foot. Ayon sa PR ng Mavs, nagtamo ng left lower leg soreness sa AD at questionable to return na against the Pacers. Ito na ang best time para sa top 1 rookie na buhatin ng Dallas Mavericks. Isang malungkot na balita naman sa career ni James Wiseman, win-nave siya ng Indiana Pacers para bigyang daan ang pag-sign naman dito kay Mac McClung, ang 3-time dunk champion. Kulang sa guard kasi ang Pacers sa dami ng injured. Cooper Flagg against Jarrell Walker-Talsic, ang defender ng Indiana sa 6'9" forward ng Mavs. Umabot ng 14 points ang biggest lead ng Indiana Pacers pero naibaba pa yan ng Dallas Mavericks going into halftime. 55-52, tatlo na lang kanilang hinahabol. Without Anthony Davis, led by Brandon Williams, 10 points off the bench. Second half, hindi na nakabalik si Anthony Davis, buti na lang at nag-step up si Dwight Powell. Tatlong big man na ang wala sa lineup ng Dallas Mavericks. Nag-step up din si D'Angelo Russell halfway ng third quarter. Meron ng 14 si D'Lo. Buhat ni Pascal Siakam with double-double lang Indiana Pacers. Maraming mga quality guards ng Dallas Mavericks. Andyan si Brandon Williams at si Jaden Hardy pero parang pinipilit ni Coach Jason Kidd si Cooper Flagg na maging point guard. Muntik pang mapaaway si D'Angelo Russell nang hamunin siya ng suntukan nitong si Kenton Jackson. Parang nangasar pa si D'Lo at pinalakpakan mga idol ang player ng Pacers. Sulit na sulit naman ang bawat minuto ni Mac McClung, though limited minutes, nakakapagtala pa rin ng 7 points in 8 minutes of playing time. Lumalaki ang lamang ng Dallas Mavericks nang bumitaw ng back-to-back 3-pointers ang former Miami Heat player Caleb Martin. Tinapos frame with the buzzer beater floater. Fourth quarter, nagka-eye-to-eye contact pa si PJ Washington at Ray J. Dennis bago ang monster 200 block ni PJ. Kung hindi pa na-injured si Anthony Davis, hindi mabibigyan ng quality minutes ang player na to off the bench, si Brandon Williams. Dahil lang naman sa kanya kung bakit gumanda ang flow ng bola para sa Dallas Mavericks. 18 points mga idol in 18 minutes. At hindi lang yan, napaka-efficient ng shooting niya, 9 out of 12 from the field. Na-unlock din niya si Dwight Powell dahil merong 15 points naman ang backup big man ng Dallas Mavericks. Abang si Cooper Flagg struggle 8 points in 37% shooting percentage lamang. Eye-opener ito para kay Jason Kidd na gamitin ng kanyang bench. Marami nang sinayang ang Dallas Mavericks historically ng mga guards, kasama na dyan si Jalen Bronson na hindi nila binigyan ng deserve niya namang kontrata at si Quentin Grimes na ipinalit kay Caleb Martin at ngayon ay magandang performance sa Philly. Best example kay Cooper Flagg na kailangan niya ang point guard at hindi dapat siya ang nasa uno ay sa play na to mula sa assist ni D'Lo and one reverse dunk. Mas effective na cutter si Cooper kumpara sa pagiging playmaker nito. Mabigyan lang ng sapat na espasyo sa ilalim itong si Cooper Flagg, siguradong magdudumina sa paint to. Nice work by D'Angelo Russell bilang playmaker, 14 points with 5 assists. 10 points na ang lamang ng Dallas Mavericks. Another Cooper Flagg basket sa ilalim na naman. Ni-lockdown din ni Cooper Flagg si Pascal Siakam sa play na to at nagresulta sa another transition points ng Dallas Mavericks. Without Tyrese Haliburton, mukhang mahihirapan ng Indiana Pacers na makambak ang Dallas Mavericks. Sinubukan pa nilang ibaba sa single digit ang lamang ng Dallas Mavericks sa final stretch ng laban. Sadyang gumanda lang talaga ang offense ng Dallas Mavericks dito sa second frame. Naghihiyawan pa ng MVP chance ang crowd dito kay Dwight Powell habang nasa free throw line siya.
more MVP chance, most valuable Powell. 18.6 rebounds, 2 block shots for Powell at pinalakpakan ng inilabas sa court. Grabe yung adjustment ng Dallas Mavericks dito sa second half. Gamit na gamit ang mga reserve guards at nabawasan ng minuto ni Klay Thompson. Last 31 seconds na cut pa sa apat ng lamang ng Dallas Mavericks, 107 to 104, pero kinulang na sila sa oras. Good foul yung ginawa ni Brandon Williams mga idol sa final 3 seconds para hindi na mabigyan ng pagkakataon na makapag-tres pa ang Indiana Pacers. Crazy ending mga idol, muntik pa yung Dallas Mavericks pero sole panalo pa rin sila sa likod ng 20-point game ni Brandon Williams. Tuwang-tuwa sa kanya si Mark Cuban.